Huling-huli sa CCTV ang umano'y pagtatangka ng kampo ni Pangulong Kuting Jr. na magtanim ng ebidensya laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte at sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sa mga nakuhang video, makikita ang ilang mga tauhan na naglalagay ng mga dokumento at iba pang materyales na maglalayong magpakitang sangkot sina Duterte at KOJC sa isang mga iligal na gawain. Ayon sa mga insider, tila isa itong paraan upang sirain ang reputasyon ni VP Sara at pilit na idawit ang KOJC sa mga isyu na pabor sa administrasyon ni Kuting Jr. Sa ngayon, todo tanggi ang palasyo sa naturang paratang at sinasabing walang katotohanan ng mga aligasyon. Anila walang kinalaman si Pangulong Kuting sa anumang pagtatangkang magdungisan ang pangalan ni VP Sara at ng KOJC. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ukol dito at kasalukuyang kinakalap ang lahat ng ebidensya upang mapatunayan ang katotohanan. Samantala, iginiit ni VP Sara na hindi siya magpapatinag sa anumang bintang at mananatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang isang vice-presidente ng bansa. Umani naman ang samot-saring reaksyon mula sa publiko ang kontrobersyang ito. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagkakabahala at pagkadismaya sa posibleng paggamit ng kapangyarihan para sa personal na interes. Nananawagan ang iba na maging patas at bukas ang imbestigasyon upang mailantad ang tunay na mga responsable sa likod ng insidente. Nananatiling nakamasid ang sambayanan sa magiging susunod na hakbang ng gobyerno at kung paano haharapin ni Kuting at VP Sara ang nasabing issue. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Naman from I think from San Fernando ba o from Bulacan. So tulong nyo din lahat yon. So it just so happen na yung ating volunteer itaga doon. Tapos pupunta ng Maisog rally. So sinabay-sabay na. So maraming volunteers from all over the world actually. At yes, thank you so much po dahil tuloy-tuloy yung inyong tulong at pakikibaka natin para matapos na itong bangag na administrasyon na ito. Doon sa mga nagtatanong kung paano sila tumulong, so may mga volunteers po tayo sa Pilipinas. So message nyo lang ako sa Maharlika Network or Maharlika Network at protonmail.com kung gusto nyo malaman yung information. So thank you so much. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin yung tanim ebidensya at labanan natin ang mga bangag news. I don't know kung nakita nyo pa, pero sa SMNI ay harap-harapan na wala na po talagang batas na sinusunod itong mga bangag na kapulisan. Katulad na lamang nito, 47 minutes ago, na kung saan itong mga kapulisan, 1 hour ago, ang mga kapulisan ay sinita yung mga KOJC members, isa sa mga member na pinatatanggal yung mask na sapilitan at kapag hindi daw po tinanggal ay aarestuhin nila. Ganito ka baboy, pakita lang natin muna. Ito. Tawag sa ko, ako, nag-relax ko ito. Scan ko, tawagan ako ko. Kapicturean na siya. No. Kailangan mag-picture ka sa imong now. Or else, ipadamputa ka. Ha? Isubitin sa karoon. Di na ka now. Sige, dito na ka nalisyon. Hindi, isubitin. Isubitin, ipatangka ng mask. COVID ba? COVID ba? Wala, sir. No. Isulod din na dapat open ka na. No. Picture. Is it illegal to wear? Yes, this time. This time. Is it martial law here? Dili, pero na security reason, security risk ang dili tanggal og mask. Kung kaila siya. Kaila siya. Ay. Pamikaila sa iya, ma'am. Pamikaila sa iya, gusto na mo bakit? O sige. Naki-ID, i-confirm na mo na kami in charge sa security. Oh, di ba? Sige daw, bakit? Tanggalang kalo.
Okay na gani. Thank you very much. Ang kapal ng mga putangin na, di ba? Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, this is not about religious sector or whatever. Ang kapal ng mukha ng buwaka ng Genemes na pulis na ito at ang mga grupo ni terorista at ni Bangag. Pinatatanggal yung mask. Nakita ninyo kung paano magtago sa mask ang mga hindi natin alam kung mga pulis na pinadukot sa bilangguan. Di ba? Naka-complete mask sila. Kung titignan mo yung naratibo ng hinayupak na pulis na ito, na wala na raw COVID, bakit nagmamask? Baka ng ina nyo pala eh. Bakit yung mga pulis nyo, nakamask, nakahasmat? Nakita nyo mga kababayan ang double standard at talagang wala silang sinusunod na batas. Siguro naman po hindi kayo bulag. Nakikita nyo pumapasok sila sa loob ng property ng KOJC na nakamask sila, na nakatago ang buong muka, ayaw magbigay ng ID. Sila dapat ang mga pulis nang magbigay ng identification, mag-identify ng kanilang sarili. Pero dahil harap-harapan na ang pambababoy nila, pangbabaso sa batas, wala na pong batas sa Pilipinas dahil ang naghari-harian na ay si Tambahudas. Okay? Si Tambahudas, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. at kanyang mga alipores. Kaya napakasakit na makita na yan ang dinadanas ninyo ngayon, okay, sa Pilipinas. So actually, I don't know kung napanood nyo tong isang ito, kapopost lang natin, mga kababayan, kapopost lang natin ito na may tanim ebidensya. Kita nyo? Ayan yan sa Buljakan. Nagpapapasok sila. Okay? Ilang araw na nilang ginagawa na nagpapapasok sila ng mga sako, mga karton na hindi dumadaan sa scanner, na hindi nila pinapaalam kung ano yung laman ng kanilang mga daladala. Unang-una, nandiyan sila para mag-serve ng warrant of arrest. Kung bubuksan ninyo ang inyong isipan, lahat ng mga nanonood, bakit sila may mga daldala mga karton na mga sako? Kasama ba yan sa warrant of arrest? Kasama ba yan yung magbit-bit ng mga kung ano, hindi natin alam kung ang box na yun ay laman ay pulburon o bomba, kung ano pa man, o baril, kung ano pa man na itatanim nila at palalabasin nila na ito ay from KOJC. Tapos ang kapal ng mukha ng mga buwaka ng inang ito, mga kababayan, na magkipag-ugnayan ang gobyerno sa GMA network at sa iba pang mga ahensya para labanan daw ang fake news. Dapat labanan natin ang mga bangag news kasi ang pinapakita nila sa inyo lahat ay pang-addict, pang mga addictos o mga bangag po talaga, wala sa katinuan. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit, kung pababayaan ninyo ang inyong bayan na pinamumunuan ni Romualdez na nangangarap na maging presidente sa 2028 at gustong tanggalin si Sara para mag-ari-arian sila, para pamunuan na kayo tuluyan ng mga demonyo. Nakakagalit po ang ginagawa ng mga hayop na ito na ayaw nilang tumigil sa pagtatanim ng ebidensya. Okay? So ngayon, mga kababayan, sabi ni Hazel Corpus, mga AFP, walang walang pagmamahal, walang pakialam. Okay? Nag-iwan ng mga high-tech na cameras para ma-monitor si Pastor Kibuloy. Wala si Pastor Kibuloy sa loob. Okay? Yan ang sigurado. Kung nandyan si Pastor, matagal na nilang nakuha yun. At di naman siguro kasing bangag yun ni Bangag Jr. na maglalagi dyan. Ngayon, mga kababayan,
Nakakapag-init ng ulo kasi ayaw talaga tayong tantanan. Lahat kayo gigipitin. Lahat kayo gugurgurin. Bakit kamo mga palangga? Ginagamit ang inyong pondo, okay? Ginagamit ang pera ng bayan para magbayad o bayaran itong mga taong ito, okay? Bayaran itong mga pulis, bayaran yung mga general na hindi na makapagsalita o umayon sa taong bayan kahit na harap-harapang binababoy kayo mga palangga. Kitang-kita pa sa sikat ng araw, okay? Dali lang. Okay. Na lahat kayo ay gugurgurin. Okay? Ngayon, nalala ninyo? Well, alam niyo na nakakarimarim yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi yung iba sa inyo ay pinababayaan na lang na ganituhin kayo. Okay? Okay? Na nagganituhin kayo ng ng gobyernong bangag. Wala nang batas, hindi na ginagalang. Ano na ang nangyari? Yeah, the fact na may order na ang korte na pinapaalis na dyan ang mga kapulisan sa loob ng KOJC compound. Nag-order na po, pero nakikita nyo walang habas silang nagtatanim ng ebidensya, nanggigipit, nagdudumi ang kanilang mga basura, gumagamit ng facility ng KOJC. Wala po sila ng pakialam sa batas. Wala silang pakialam na nakikita nyo sila sa buong mundo na ganyan yung ginagawa nila. Nagsabwatan na ang mga media. Nasungal-ngalan na ang mga hinayupak nila. Okay? Kaya sila walang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam dahil sila ay kumikita ng pera. Okay? Lahat po gagawin nila. Lahat kayo gugurgurin sa pamamagitan ng kahit anong pamamaraan. Mapa-chemical man o kung ano pa man, 'di ba? 'Yun ang pwede nilang gawin sa inyo, pero syempre ay na-expose na natin 'yan sa inyo. So I don't think, na isa 'yan sa mga option pa nila. Pero pwede nilang gawin 'yan dahil nga demonyo sila. Pero syempre, mas what? Okay? Mas matibay ang inyong boses. Okay? Remember August 20? Kaya sabi ko, labanan natin yung fake news. August 20, mga palangga, 20 by Odad. Kailan ko ba in-expose yun? Few days ago. Nung in-expose ko sa inyo na itong pamangkin ni Bersamin at saka siya, according to our source, okay, ay may mga kasunduan, okay? May kasunduan kay Browner para what? Para i-appoint ang kanyang kamag-anak sa Court of Appeals. Ano ang sinabi ko sa inyo dyan? 10 million, okay? Ang halaga ng pagpapa-appoint dito sa mga justices sa Court of Appeal. True enough? Okay? Anong date to? 9 hours ago, yesterday, kaya mo yung sinabi ko sa inyo. Bangag o Marcos names for CA justices, including military chief sister. Nagkamali ba ako? August 20, nakarating sa atin yung information na nagbabayaran sa Court of Appeals para magpwesto ng justices. O headline, 9 hours ago, Marcos names 4 Court of Appeal justices including military chief sister. President Bangag Jr. on Thursday appointed 4 new associate justices to fill
vacancies in the Court of Appeals, including the Sister of Armed Forces of the Philippines, Chief General Romeo Browner Jr. Nagkamali ba ako sa sinabi ko sa inyo? Nung nababasahin yung balita. Nagkamali ba ako? Ayon sa ating source, nagkabayaran, so wala ng dignidad yung mga justices sa Court of Appeals kung base sa ating information na nakuha, according to our source, yung mga nakapwesto dyan nagbayad. Yung mga matitinong justices, mga kababayan, ay hindi na makapwesto kasi nagbayad na at ipinupwesto ni Marcos Jr. dyan para yung mga kaso ng mga kritiko o hindi nila kaalyado, kapag nag-appeal ay wala nang saysay. Kasi bribery, lantaran. Di ba? Sabi nga natin, brazen, blatant ang kanilang pagsinungaling, ang panghaharas at pang-aabuso sa inyong lahat. Kaya kailangan nyo nang lumabas, paulit-ulit natin, kailangan nyo nang lumabas sa mga bahay ninyo. Titiisin nyo ba panghabang buhay na ganito ang ginagawa nila? Illegal lahat ang ginagawa nila dyan po sa Davao. Illegal lahat ang panggigipit sa inyo, mga kababayan. Sinisira ang property ng KOJC. Nagbubutas, binubungkal ang mga bubong, sinisira lahat. Ito ba ay gawain ng matinong gobyerno na wala po silang pakialam sa inyo? At kung kayo ay tatahimik lang, sabi ko nga, hindi malayong kayo ang susunod na gugurgurin. Wala nang batas sa Pilipinas, kaya dapat tuwakasan nyo na ang mga jutang ginimes na mga demonyong ito. Sobra na po ang kanilang pagwawalang hiya. Balikan natin yung panggugurgur nila kay Harry Roque. Kay Attorney Harry Roque. Di ba, dinidiin nila na si Harry Roque ay abogado ni Cassandra Ong. It turned out, no nagsalita si Cassandra Ong, ang sinasabi niya ay hindi legal counsel ng POGO si Harry Roque. At ito ay sabi ay error lang ng kanyang mga staff na nailagay siya doon as lead of the council of the organization. Doon sa Lucky South 99. Pero bakit gustong idiin ng indiin si Roque? Bakit gustong gurgurin, pinahiya, binastos, wala na pong galang ang mga Kongreso at Senado, wala na pong kwentang mamuhay sa Pilipinas kasi ang namamayagpag mga bangag na lang. Sabi nga ni Eddie Wow, yung mataas na presang bilhin ang problema namin, bakit kay Pastor sila nakafocus? Kaya nga sila nakafocus para makalimutan na si Marcos Jr. ay adik. Kasi di ba nananawagan tayo na mag-pulburon test siya, mag-drug test siya. Ayaw niyang gawin, kaya ang kanilang ultimate ultimate solution ay manggipit, magsunog dyan sa KOJC, manakit, gumurgur, pumitil ng buhay, mangagaw ng ari-arian, labagin ng batas para nakasentro yung issue doon at ang mainstream media magtitwist na kunwari, babaliktarin pa nila na ang mga peaceful na KOJC members ang nananakit. Mga kababayan, nakita nyo na sila ang nagti-tear gas, sila po ang nananakit. Tapos binabaliktad ng mainstream media. Kasi hindi na ni Marcos Jr. at ng gobyerno niya malusutan na authenticated ang video na siya po ay durugista. Siya ay jutang ginimis na demonyo sa pinaka-demonyo, pinaka-hayop, pinaka-satanas silang magpamilya kasama lalo na si Romuald, si Tambaloslos, si Tambahudas na nagsimula ang kanilang panggigipit. Actually, sa SMNI nung kinu-question yung kanyang 1.8 billion na travel expenses. Doon pa lang makikita ninyo nung kinwestiyon ni Lorraine Badoy, ni Ka Eric, di ba? Kinulong sila, kinontempt sila, then tinanggalan ng prangkisang SMNI. Tapos hanggang ngayon ayaw nilang imbestigahan 'yan. Ayaw imbestigahan ng Kongreso at Senado si Tambaloslos, nakawatan, di ba? At yung kanyang yung kanyang travel expenses. So ang ginagawa nila ay manira ng
property ng may property. Manggipit, utusan ng mga pulis na mga buwaka ng inang manakit, magpasabog ng tear gas at kung ano-ano pang kababuyan. Kaya pa ba ng inyong mga konsensya na mamuhay sa ganitong klaseng bayan? Si Marcos Araneta Romualdez po ay kumikita buwan-buwan o araw-araw. Maybe 1 billion a day. Di ba? Kasi payat yung, kung 1 billion a day, 30 billion. Doon pa lang sa Bureau of Customs, sabi ko 3 billion na doon. 1 billion na, possible na kumikita sila ng 1 billion a day. Samantalang kayo, hirap na hirap, bumili ng inyong pagkain, walang trabaho, pataas ang bilihin, bigas, krudo, name it, kuryente, tubig, mga palangga. Tapos ngayon, okay? Ngayon, kayo ay what? Mabigyan na kayo, nire-recruit kayo. Ngayon, pupunta si Romualdez. By the way, may nakarating sa akin na information, okay, na pupunta sila ng Davao sa September 5. Ito, I don't know kung nailabas na ito, mga palangga. Okay. Ano ang sabi? Miss Marlica, ito. Ayan. Message from Tambaluslos. Okay. Sabi ni Tambaluslos, I would like to respectfully invite you to join the BPSF Davao on September 5. Nandiyan dyan sila sa Davao. Kung ako sa inyo, mag-welga na kayo sa hayop ng mga jutang genimes na yan. Alam mo kung bakit, mga palangga? Ito yung kanilang kunyaring bagong Pilipinas Servicio Fair. Pero ito ay pagbabayad sa taong bayan para sabihin na sila ay may malakas pa at gustong-gusto sila ng tao. Ayan. Ito yung mensahe, oh. Nakarating sa atin. Okay? Sabi niya, I would like to respectfully invite you to join the galing ito sa opisina ni Tambaluslos. This Servicio Fair with the team, okay, Mindanao. Okay? Mindanao is in partnership with the Mindanao Development Authority through the leadership of Secretary Leo Magno. And co-host, ito yung pinalit, di ba, doon sa tinanggal nila. Hosted by Migaon Nograles. Okay? And another Migaon, Claudine Bautista Lim. Yan ang mga AKA nila eh. According dito sa aking binabasa, mga palangga. And also itong si Sandro Gonzales of Marino Party List at ang asawa ni Tambaluslos, okay, na si Yeda at itong Asidre ng Tingog Party List. So ayon sa ating informasyon ay magre-recruit sila, ayon sa ating source, sila daw po ay magre-recruit ng mga tao na babayaran nila sa kanilang bagong Pilipinas Servicio Fair. Well, babayaran gamit ang pondo ng bayan sa USEP Gymnasium, okay? Alas 10:30 to 11 a.m. Dapat tapatan nyo to eh, mga palangga. Okay? Ito is civil program, 11 p.m. to 11:30, 11:30 a.m. to 11 a.m. Alright? Ayan. Meron silang, pinapakalat nila na pinapa-attend nila itong mga taong bayan, nire-recruit nila para umattend doon para bayaran ang kanilang mga prinsipyo. Sabi ni Marna Parson, I'm wondering bakit hindi kumikilos ang taong bayan. Kikilos naman siguro yan. Baka natutulog lang sila ngayon. And looking forward ay gumising na sila. Okay? Ang dami-daming nabudol, sabi ni Virgie. Tanging Diyos ang hahatol, sabi ni Erlinda. Dito na tayo nandito na tayo sa mga mapanganib na panahon. Sinusubukan na ang Pilipinas sa mga relihiyon at hanggang saan yung kanilang faith. Actually, may nag-message sa akin kanina na nagpatiwakal, nagurgur sa kanyang sarili yung isang lalaki sa Cavite. Pinost natin sa Boljacan na kung saan dahil daw sa kahirapan ng buhay o baka bumalik sa pagiging addictus. Dahil nga, di ba, easy access na lang ngayon ang mga pulburon. Easy access, napakadali nang bumili ngayon ng mga ipinagbabawal na droga dahil nga ang mastermind, ang pusher
Ang manufacturer ay ang gobyernong bangag. Okay? Ano natin to? Yeah. Di ba? Ang gobyernong bangag. So isa sa mga kasinungalingan nila, di ba? Na kesyo may lagusan daw, secret daw na lagusan na nakita doon sa compound ng KOJC. Lahat po mga kasinungalingan, lahat ang kanilang binabalita. Lahat ito ay pangbangag na balita dahil ulit-ulitin natin, gusto po nilang pagtakpan na si Marcos Jr. ay mastermind ng Pogo ngayon. Pinakita ko sa inyo, di ba, yung picture? Okay, nakasama si Cassandra Ong at si Rainier Chu. Actually, pinost ni Attorney Topacio, I think pareho kami ng source. Pero yung pinost niya 3 pictures, sa akin 5 picture. Remember yung pinakita kong picture, nakasama si Cassandra Ong ng Whirlwind at kasama yung mga Pogo operators na ayon sa ating source nagbigay ng 750 million pesos na campaign fund ni Bangag Jr. kasama si Lisa Tanas na ipakita ko na yan sa inyo. Ito yan yung picture na yan, di ba? Ipinakita natin yan sa inyo. At pinakita natin dyan si Rainier Chu. Dito sa picture na to mga palangga, laging kasama ni Bangag Jr., nakita nyo? Ayan, nasa likod pa niya. Laging kasama ni Bangag Jr. si Rainier Chu. Ito ay sa kanilang mga travel. O, kasama pa itong si Tichico. Ayan silang 3 at iba pa. Ngayon, meron pang sinend sa atin, another picture, kasi di ba ang press release nila dito, nakipag-picture lang daw to sa restaurant, remember that? Ito mga putang ina, another picture, si Chu, ito, si Bangag, si Satanas. Nakita nyo, ipopost natin to. Wala, hindi ko pa kasi na-label kasi na-busy ako. Si Bangag, okay? Ayun si Daza, si Satanas, hindi ko kalala yung iba. Tapos ito si Rainier Chu. Ang sabi ng mga buwaka ng inang yan, nakipag-picture. Kaya sabi ko, ano siya, spy? Oh, another thing. Ito, another picture. Nasa bus sila. Si Rainier Chu, si Tichico, si Bangag. Ito ba magsisinungaling, mga kababayan? Ang daming pictures. Actually, walang sinabi yung yung sender natin. Basta sinandya lang tong picture sa akin. Okay? Oh, ito kasama si Bangag, the same group. Si Tichico, si Rainier Chu, si Bangag. Oh, ayan oh. Ayan oh. Ito yung si Tichico na sinabi niyang nagpa-picture lang daw po yan sa kanila. You decide. Nagpa-picture lang ba yan? At yung taong yan, hindi pa nila pinapatawag hanggang ngayon. Na may mention yan doon sa kanilang huwad na hearing, okay? At sa Senate hearing. Yang Rainier Chu na yan. Ay, yung Mr. Wu, di ba? Si Mr. Wu. I don't know kung dapat ipatawag nila. Pero parang hindi pa nila pinapatawag. Correct me if I'm wrong. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!